Kabanata 4091 nang matapos magsalita si Avery, nagpalakpakan ng audience. Kinuha niya ang kanyang anak na babae mula sa entablado. Mom, maganda ang sinabi mo, napatingin sa kanya si Layla ng may paghanga. Ngumiti si Avery, kapag gumaling na ang mga paa ng iyong ama, hayaan siyang makibahagi sa ganitong uri ng aktibidad. Garantisadong mas magaling siyang magsalita kaysa kay nanay. Ayokong sumama si Papa, Layla puffed her cheeks, alam yan ng teacher ko. May asawa si Papa sa labas, lumapit siya para tanungin ako. Nahihiya ako, Avery, Layla, huwag kang mag-isip ng ganyan. Lahat ng ginawa ng tatay mo noon ay wala sa sarili niyang mga kamay. Layla, kung ganoon ayoko rin sa kanya, hayaan mo na lang siyang ihatid ang kapatid niya sa bahay. Avery, kailangang magtrabaho ang iyong ama pagkatapos gumaling ang kanyang mga binti. Hindi siya pwedeng manatili sa bahay palagi, pagkatapos ng event gusto ni Layla na ihatid siya ni Avery sa labas sandali. Pero hindi pumayag si Avery, Avery, may sakit ang tatay mo ngayon at sinabihan kaming bumalik ng maaga pagkatapos ng kaganapan. Layla, baby ba siya? Kailangan niya ng makakasama kapag siya ay may sakit. Hindi pa po siya gumagaling, so let's treat him as a baby for the time being. Isinakay ni Avery ang kanyang anak sa kotse, weekend. Lumapit si Eric para bisitahin sina Avery at Elliot at kasabay nito ay dinala rin niya si Layla sa isang event. Eric, pumunta ako sa school ni Layla noong Biyernes para manood ng sayaw ni Layla. Malaki ang pag-unlad niya, kailangan kong magpasalamat sa lahat ng ito. Taos-pusong nagpasalamat si Avery sa kanya, ang talino ni Layla, walang kinalaman sa akin. Lumipas ang mga mata ni Eric kay Elliot at mahina niyang sinabi, may dalawang asawa si Elliot, maaari mong simulan alang ang paghahanap ng ibang asawa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang kalmadong sala ay biglang naging magulo. Si Elliot ay orihinal na nakaupo ng tahimik sa sofa at nakikinig sa kanila, ngunit si Eric ay mayabang at bastos. Naglakas loob siyang hikayatin si Avery na humanap ng dalawang asawa. Hindi niya siniseryoso ang sarili niya, hindi lamang iyon, naisip ni Elliot na gusto ni Eric na mahanap siya ni Avery bilang kanyang pangalawang asawa. With a thank tumayo si Elliot mula sa sofa, hindi gumamit ng tungkod si Elliot dahil sa sobrang galit niya ay nakalimutan niyang pilay siya ngayon. Nang makitang mali ang sitwasyon, agad na itinulak ni Avery si Eric palabas ng pinto, ilayo mo muna si Layla. Ayaw naman mahirapan ni Eric si Avery kaya kinuha niya si Layla at lumabas ng pinto. Avery, bakit ka natatakot kay Elliot? Si Elliot ang unang gumawa ng mali sa'yo. Magagawa mo rin para maramdaman niya ang mood mo, hindi sinasadyang ibinaba ang boses ni Eric kaya maririnig ito ni Elliot. Malungkot at malamig ang mukha ni Elliot, may matatalas na mata na parang lawin na nakatingin sa direksyon ni Eric. Hindi alam ni Avery ang sinabi niya kay Eric, kinuha ni Eric si Layla at mabilis na umalis. Pagkaalis ni Eric, umupo ulit si Elliot sa sofa, lumapit si Avery kay Elliot at umupo. Bahagyang namula ang kanyang mukha at nakangiti ang gilid ng kanyang bibig, galit ka na ba? Sinadya ni Eric na humanap ka ng pangalawang asawa, pero talagang hiniling niya sa iyo na hanapin mo siya bilang iyong pangalawang asawa. Isinali ni Elliot ang mga salita ni Eric, nakangiting sabi ni Avery, sinabi ni Eric ang opinyon niya, pero hindi ko tatanggapin ang opinyon niya, bakit ako nakikinig sa tono mo, medyo nanghihinayang, napatingin si Elliot sa mukha niya, at maasim ang tono nito, nagseselos ka ba? Sa tingin ko, oras na para bugbugin ka para hindi ka mamaga, proud na tiningnan siya ni Avery, bagaman maraming babae ang nagkakagusto sa'yo, marami rin akong hinahangaan. Kabanata 4092 Natatakot lang ako na hindi ko may kumpara sa iyo, Elliot touted her, you are young and beautiful, and more importantly, you are outstanding in ability, kahit anong gawin mo, ikaw ang pinakamahusay sa industriya, hindi tulad ko, kalahati ng paa mo ay nasa kabaong na, hindi nakaimik si Avery, kung pinupuri siya ni Elliot o tinutuya siya ng panunuya sa sarili, hindi masabi ni Avery, Avery, malaki ang pagbuti ng iyong IQ. Walang IQ, bawat salita na sinasabi ko ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Prangka ang mukha ni Elliot, oh, bakit hindi ko alam na nasa kabaong mo ang kalahati ng paa mo? Sabi ni Avery, itinaas ang kanang paa para tingnan. Inalis ni Elliot ang kanyang mga kamay at inilagay ang kanyang mga paa. Sinabi ni Layla kaninang umaga, medyo malungkot na sabi ni Elliot, lumapit siya para tanungin ako kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok ng paa ko sa kabaong. Sinabi ko ito para ilarawan ng isang taong tumatanda at sinabi niya, Tatay, natapakan mo ba ang kalahati ng iyong paa sa kabaong?
Tumulo ang luha ni Avery sa kanyang ngiti. Avery, Elliot, huwag mong sisihin si Leila. Elliot, hindi ko siya sinisisi, ayaw ko lang kay Eric. Avery, huwag mong sisihin si Eric, casual lang ang sinabi niya. Elliot, malinaw na sinusubukan niyang subukan ng iyong bottom line at magalit sa akin sa parehong oras. Pero hindi ako makikinig sa kanya, ipinatong ni Avery ang kanyang ulo sa kanyang balikat, tuwang-tuwa, matagal na rin mula noong nakita kitang nagseselos, ang sarap sa pakiramdam. Ipinatong ni Elliot ang kanyang kamay sa kanya, itinaas ang kanyang mukha at tumingin sa kanya, ang sarap sa pakiramdam na makita akong galit. Noong nasa Yountville ako, araw-araw akong nagagalit gaya mo ngayon. Mas galit ka pa ngayon, muling ibinaling ni Avery ang kanyang ulo na nakasandal sa kanyang balikat. Pasensya na, matapos kumalma si Elliot, inisip niya ang sarili, nagalit ka ba sa akin noong may tumor ka sa ulo? Agad na nagtaas ng ulo si Avery at ngumiti, paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan ng mahika, at ang tumor din, hindi ito lumalaki sa isang araw o dalawa, ang sakit ay bubuo sa isang tiyak na lawak at ito ay naipon sa paglipas ng panahon. Elliot, ginagalit din kita noon, Avery, bueno, dahil pinipilit mong sabihin na ikaw ang sanhi ng sakit ko, kaya huwag mo akong galitin sa hinaharap. Kabanata 1493. Well, hindi kita iiwan at ang bata sa hinaharap. Sapat na ang paghagis ni Elliot, retractor, iniabot ni Avery ang kanyang hinliliit na parang bata. Natigilan si Elliot saglit, saka hinayla ang kawit kasama niya. Asawa, kailan tayo kukuha ng sertipiko ng kasal? Sabi ni Avery na binago ang topic sa maluwag na paraan. Elliot, kumusta ang Lunes? Sige, ayaw itong eye-drag ni Avery. Noong nasa Yountville noon si Avery, higit sa isang beses pinaalalahanan siya ni Rebecca na legal silang mag-asawa kung nakakuha lang sila ng certificate, hindi lang kung may kasal sila. Kaya nahumaling si Avery sa marriage certificate, nasa ospital. Matapos ma-ospital si Mrs. Hertz dahil sa alta presyon, si June na ang nag-aalaga sa kanya sa ospital. Ito ang unang pagkakataon na hiniling ni Mrs. Hertz sa kanyang anak na alagaan ang kanyang sarili sa tabi ng kama. Ilang beses nang na-hospital si Mrs. Hertz noon, at sa tuwing hinihiling niya sa kanya na magtrabaho ng husto upang hindi maapektuhan ang kanyang karamdaman. At sa pagkakataong ito, ipinasok siya sa ospital ni Tammy. Kung hindi mareresolba ang usaping ito, hindi niya malalamon ang galit sa kanyang puso. Ma, kanina lang ako tinawagan ng doktor, hindi pa daw bumababa ang blood pressure mo, hiniling niya sa akin na kumbinsihin ka na ayusin mo ang mood mo at laging maging masaya. Kung hindi, hindi bababa ang presyon ng dugo na hindi maganda para sa katawan. Ngumisi si Mrs. Hertz, ayokong magalit, sa tingin mo ba gusto kong mamatay? June, Nay, hindi iyon ang ibig kong sabihin, Mrs. Hertz, oo, hindi ako pinakikinggan ni Tammy, naiintindihan ko. Kung tutuusin, hindi ko naman siya anak, wala akong dapat ikagalit sa kanya, pero anak kita at kailangan mong makinig sa akin. Hindi ba kita inalagaan sa ospital? Halos isang linggo ko nang hindi nakontak si Tammy. Masama ang loob ni June, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita iyon. Ngumisi si Mrs. Hertz, ano pa ang kailangan mong kontaken? Kapag sinabi mo ang magagandang bagay sa simula, sinabi niya na magbabago sila. Hindi naman sineseryoso ni Tammy ang aming pamilya Hertz. I think lahat ng ito ay plano niya, hinihiling ko sa iyo na humiram ng isang tomed upang ipagpatuloy ang insenso para sa kanilang pamilya Lynch. Walang magawang bamantong hininga si June, Nay, kung sa palagay mo, sana. Anyway, buntis si Tammy sa anak ko ngayon, Mrs. Hertz, ano ang kakaiba sa pagbubuntis? Kahit sinong babae sa kalsada ay maaaring mabuntis ng iyong anak. Kung ikaw ay malusog, maaari kang magkaroon ng isang sanggol sa sinuman. June, walang masabi, maya-maya, itinulak ang pinto ng ward. Nang makita ang taong paparating, agad na sinabi ni Mrs. Hertz na masigasig, June, ito si Mrs. Cooper na sinabi ko sa iyo ngayon lang. Agad namang binati ni June si Mrs. Cooper, makalipas ang 2 oras, nakarating sa pandinig ni Tammy ang bagay na ito. Ang kalmadong puso ni Tammy ay biglang nag-ulo at nagmamadali. Nakipag-blind date talaga si John sa isang dalaga sa ward sa likod niya, ganap o Lunes, nagbihis sina Avery at Elliot at lumabas sa Civil Affairs Bureau. Pagkasakay sa kotse, biglang nagtanong si Avery, dala mo na ba lahat ng dokumento? Avery, magsusuri ako online, hindi na kailangang suriin. Hinawakan ni Elliot ang kanyang maliit na kamay, kahit hindi natin dalhin ang ating mga dokumento ngayon, kahit na bumagsak ang langit, makukuha natin ang ating mga sertipiko. Kabanata 1494. Binuksan ni Avery ang kanyang bag, sinulyapan ang mga dokumento ng dalawa, at nakahinga ng maluwag, akin na ang lahat ng dokumento.
Kapag bumagsak ang langit, hindi babagsak ang henyo. Elliot, bakit hanggang ngayon hindi pa namin nakuha ang sertipiko? Saglit na natigilan si Avery, kung hindi ka pumunta sa Roville noong panahong iyon, binalak naming kunin ang sertipiko pagkatapos ng kasal. Elliot, huli na yan, parehong 8 taong gulang sina Hayden at Leila. Upang maging tumpak, mayroong 8 at kalahati, itinama siya ni Avery. Elliot, ayaw mong makakuha ng sertipiko mula sa akin noon, kaya hindi ka naniniwala sa akin. Pinag-isipang mabuti ni Avery ang tanong na ito, at pagkatapos ay sinabi, sa palagay ko, napakahirap na dumaan sa mga formalidad. Ang kasal at diborsyo ay napakahirap kung maganda ang relasyon namin, pero bale may marriage certificate ka man o wala. Elliot, ngunit sa pagkakataong ito ay ikaw ang humingi ng sertipiko. Napahiya si Avery, hindi mo ba masisira ang entablado? Elliot, gusto ko lang malaman ang iyong mental journey. Napakasimple ng mental journey ko, kapag ayaw kong makuha ang certificate sa iyo, hindi ko makukuha, pero kung gusto kong makuha, kukunin ko. Si Avery ay maikli, na may pahiwatig ng pagiging dominante sa kanyang tono, ano ang iyong opinyon? Walang opinyon, gusto mong gawin ito, magagawa mo ang lahat ng gusto mo at mamuhay ayon sa gusto mo, ayos lang. Napangiti si Elliot, maganda ang mood ni Elliot nang makuha niya ang certificate ngayon. Maganda rin ang mood ni Avery, tila ang tagal nilang hinintay ang sandaling ito. Sa totoo lang, walang ibig sabihin ang pagkuha ng certificate. Biglang napabuntong hininga si Avery, tingnan mo, nakuha na rin ni Tammy at June ang certificate pero ang dami nilang problema ngayon. Sinabi sa akin ni Tammy na nakikipag-blind date si June sa ibang babae sa ward. Elliot, sigurado ka bang totoo ang balitang ito? Avery, wala ako sa ward, paano ko malalaman kung totoo? Si Tammy ang nagsabi sa akin, sabi ni Elliot, hindi dapat gumawa ng ganoon si June. Gusto niya talagang magsimula ng bagong buhay kasama ang bang babae, kaya hindi na kailangang magtago sa ospital para sa isang blind date. Pero pumunta na si Tammy sa ospital at sinampal si June. Nang sabihin ito ni Avery, labis na nag-alala si Elliot sa susunod na development nilang dalawa. Dapat ay masaya na buntis si Tammy, pero nauwi sa away ang dalawa. May posibilidad bang maging marahas si Tammy? Bahagyang kumunat ang noo ni Elliot, tama ang tama ni Tammy, ngunit hindi 1 beses o 2 beses sa pagkakataong ito. Naramdaman din ni Avery na hindi ito masyadong magandang gawin, ngunit iba ang ugali ng bawat isa. Avery, buntis na si Tammy ngayon, at mas madaling mawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Elliot, ito ay isang bagay lamang ng pag-unawa, well. Sinabi sa akin ni Tammy na iwanan ito ng mag-isa, sinabi na siya ay sumuko. Gusto itong kontrolin ni Avery, ngunit hindi niya magawa. Ang mga emosyon ay isang bagay ng dalawang tao, at ang mga tagalabas ay walang magagawa. Avery, mamaya kukuha ako ng certificate, umuwi ka muna. Pupuntahan ko si Tammy, sige, pinapababa mo ang kanyang pananabik. Oras na para baguhin ang init ng ulo niya, kung hindi, kapag ipinanganak ang bata, nag-aalala ako sa bata. Hindi ako makatiis, paalala ni Elliot, Avery, talagang welcome ka. Hindi man madala ni Tammy ang bata, tutulong ang kanyang ina at yaya. Siguradong aalagaan ng mabuti ang bata, ngayon lang ako nag-aalala na hindi ito maisip ni Tammy. Si Tammy ay palaging nagpapakita ng isang nagniningas na hitsura na hindi siya natatakot sa sinuman, ngunit sa katunayan siya ay napaka-sensitive at marupok sa loob. Koanihan ng Civil Affairs, bago sagutan ng form, pumunta ang dalawa sa malapit na photo studio para kumuha ng registration photo. This was a very simple photo studio, it won't help with picture beautification, at napakamura ng bayad. Pagkatapos kuhanan ng litrato, sinabi ng amo, mukhang mag-asawa talaga kayong dalawa. Kinuha ni Avery ang larawan at sinulyapan ito, meron ba? Oo, araw-araw kayong nagkikita, hindi mo nakikita sa sarili mo, inabot sa kanila ng amo ang nakakrop na larawan, $10, scan the code or cash, nang malapit ng i-scan ni Avery ang code, naglagay si Elliot ng $100 bill, ibigay ito sa boss, hindi na kailangang hanapin ito, saglit na natigilan si Avery, sa pasasalamat ng amo, hinayla ni Elliot si Avery para punan ang form. Kabanata 1495 dahil lang sa sinabi ng amo na may relasyon kaming mag-asawa, kaya binibigyan mo pa ang mga tao ng $90. Pang-aasar ni Avery sa kanya, Elliot, ngayon ang aming malaking araw. Hindi naman masyado magbigay ng kaunting pulang sobre, di ba? Hindi naman masyado, pero sa napakaraming staff sa Civil Affairs Bureau, gusto mo bang bigyan ang lahat ng pulang sobra?
Walang pakialam si Avery sa pera, inisip lang niya ang ugali ni Elliot, medyo magarbo. Nagdala ako ng candy, tumalikod si Elliot at sinulyapan ang bodyguard. May bitbit na itim na bag ang bodyguard sa kanyang kamay. Hindi alam ni Avery na maaga siyang naghanda ng wedding candy. Kaya lumapit siya sa bodyguard at binuksan ang bag na puno ng candy. Elliot, napaka-thoughtful mo talaga. Tapos, gusto mo bang magpadala ng candy sa mga empleyado ng kumpanya mo? Lumapit si Avery sa kanya at hinawakan ang braso niya. Elliot, nung nagpakasal kami noon, nagpadala kami ng masayang candy sa mga tauhan. Avery, naalala ko, in fact, 2 months ago pa lang ang kasal namin, pero parang ang tagal na ng panahon. Well, kinuha ni Elliot ang form mula sa staff at inabot kay Avery ang isang kopya. Biglang may naalala si Avery, at agad na tinanong ang staff, nag-asawa akong muli sa kanya, pareho ba ang pamamaraan sa unang pagkakataon na nakuha ko ang sertipiko? Tumango ang staff, oo, punan din ang application form. Sige, nakahinga ng maluwag si Avery, hindi niya ito ginawa sa personal sa unang pagkakataon, kaya ngayon ang unang pagkakataon sa buhay niya para sa kanya. Hindi maiiwasang kabahan siya, palaging nag-aalala tungkol sa kung ano ang nangyari. Matapos punan ng form, dinala ni Avery ang Elliot form at tiningnan ito. Matapos tingnan kung tama, iniabot ni Avery ang dalawang form sa staff. Avery, asawa, kinakabahan ka ba? Paliwanag ni Elliot, okay lang. Lalo akong kinabahan noong sa kasal, lahat kami ay magkakilala. Ngayon, walang nakakakilala sa atin dito, nakangiting sabi ng staff, Mr. Foster, hindi mo kami kilala, pero kilala ka naming dalawa ni MS Tate. Pagpasok mo pa lang, nakilala ka na namin, Elliot, hindi nagsalita. Napatingin si Avery sa namumula niyang mukha at tumawa. Hindi nagtagal, dalawang freshly baked marriage certificates ang ibinigay sa kanila. Di ba sabi mo hahanapin mo si Tammy, babawiin ko ang marriage certificate at itatago ko. Kinuha ni Elliot ang marriage certificate sa kamay niya. Avery, well, mag-celebratory meal tayo pagbalik ko sa gabi. Elliot, okay, pagkasakay ng dalawa sa sasakyan ay pinona ng driver si Avery sa bahay ni Lynch. Pagkababa ni Avery sa kotse, pinaandar ng driver ang kotse patungo sa Starry River Villa. Si Elliot ay may hawak na dalawang sertipiko ng kasal sa kanyang kamay at napaka-emosyonal. Binuksan niya ang marriage certificate at napatingin sa group photo nila, natulala. Bihira siyang magbahagi ng mga sandali ng buhay sa bilog ng mga kaibigan, ngunit sa sandaling ito, hindi niya maiwasang ilabas ang kanyang mobile phone at kinunan ng larawan ang dalawang sertipiko ng kasal. In-upload niya ang larawan at inilakip ang text, isa lang ang asawa ko, at siya ay si Avery. Pinindot niya ang release button, saka binuksan ng bintana at hinayaang umihip ang hangin. Pagkaraan ng ilang minuto, kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang balitang kaka-post lang, at may hindi mabilang na likes, mga komento ni Ben Schaffer, bumalik ka kaagad, hihintayin kita sa bahay ng iyong asawa, sumagot si Elliot, nakabalik ka na ba sa area Adele? Ben Schaffer, oo, lumabas ako ng airport at dumiretso sa bahay ng asawa mo. Elliot, may problema ba? Ben Schaffer, pagkatapos nating magkita, sasabihin ko.